Yamang binigyan tayo ng Diyos na tinatawag na free will ayon sa sinulat ni Moises sa Deuteronomio 11:26 hangtod 28. Kayo na bumasa noon? Ngayon mamili kayo sa dalawang ito. Sa wala ng kahatulan na kay Kristo? O mananatili ba kayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan? Dalawang bagay na pag-iisipan ninyong hawakan ang isa. Hindi pwedeng dalawa. Basahin muna natin, pakinggan ninyo maigi. Roma 8:1 hangtod 3. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kaniyang sariling anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Diba? Kung itutuloy ninyo ang pagbasa sa 4, na meron palang kahilingan ng kautusan para sa atin, ano yon? Basahin muna natin ang verse 4 sa Aklat ng Roma upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsisilakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu. So ano yung kahilingan ng kautusan? Basa sa Roma pa rin 3:21 hangtod 22. Datapuwat ngayon bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Kita ninyo? Dito nga tayo naging laya eh. Basa Galacia 5:1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Yung katotohanan na yan, yon ang nagpalaya sa atin. Juan 8:32. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan na yan na kay Kristo, ayon sa Galacia 5:1, siya ang nagpalaya sa atin, hindi si Moises. At pag pinalaya niya tayo, tayo ay tunay ng malaya. Basa, Juan 8:36. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya.